Jai Sri Krishna India and magandang gabi Pinas. So guys, today nandito tayo sa kitchen. And yesterday nga dahil magluto tayo ng dinner, food for dinner. So ito yung lulutuin ko. Ito ay upo or dito sa amin ang tawag dito ay dudi. So ito lang ang mga sangkap na gagamitin ko sa pagluto ng dudi. Meron tayong tomato, meron tayong curry leaves at saka ito ang ating spices, mga masala natin. Kay open natin. So, ito nga ating spices na gagamitin natin sa pagluto. So, dito po lang kami dito. Ito lang ang ulam natin mga kaate. Ayan siya. So, ipapakita ko sa inyo kung paano kami magluto ng upo dito sa India. Salang na natin ang ating ulam. So, maya't maya, after 8 to 10 minutes, ay luto na yan. So, guys, for today's topic, kung nakakapagluto ba ako ng mga or non-veg dito sa bahay, pinapayagan ba ako ng aking mother-in-law na magluto ng non-veg dito sa bahay. Kasi, most of my video kasi, halos nakikita nyo naman na hindi talaga hindi nyo nakikita, nagluluto ako ng non-veg dito sa bahay. Kasi nga, mga kaati, hindi nga pwede magluto ng non-veg dito sa bahay. Kasi, naton Indian kasi na kumakain ng non-veg, may iba't ibang mga religion din. Indian sila, Indian, pero iba't iba kasi ang relihiyon or iba't iba ang relihiyon. Kaya, kasi ang relihiyon ng aking asawa, Indian family ay Hindu po sila. Bawal po sa kanila ang non-veg. Pero may mga Hindu naman na kumakain ng non-veg. Pero hindi talaga ng lubos-lubos silang kakain. Pati asawa ko nga, kumakain na siya ng non-veg. Pero po yung patikim-tikim lang siya mga kaate. At anak ko naman ay kumakain din po siya ng non-veg, seafood. Pero nga, dito sa bahay mga kaate, hindi nga pwedeng magluto ng non-veg dito sa bahay. Hindi ako nagluluto ng non-veg sa bahay. Kaya nakikita niyo naman halos yung pagkain namin, ulam namin ay gulay. Kasi nga, bawal nga dito mga kaate. At ano rin, kasi din, minsan talaga pag nagki-crave kami ni Trisha, talagang para bang nang humihingi ng permission si Trisha na magdala ng non-veg sa bahay. Yes, pwedeng magdala o mag-take out, mag-parcel, mag-food delivery. Dito kakain sa bahay, pwede. Pero, pag lulutuin siya, ibang usapan na yun, hindi nga pwede. Kaya, minsan, nagdadala kami ng non-veg dito sa bahay. Dito namin siya kinakain, nagpapadelivery kami, food delivery. Pwede siyang
pwede kaming kakain ng non-veg dito sa bahay. Pero nga, hindi nga pwede siyang lutuin or minsan pag may mga leftover talaga, dapat kung mag-order kami pang one time eat lang talaga para walang ma-leftover sa ako. Kasi kung, kung leftover, yung ginagawa ko, kailangan ko siya balutin ng 5 times polythene like cellophane at saka ilagay sa box tapos balutin ng 5 times ng cellophane para hindi talaga siya maamoy, mangamoy-ngamoy ang aming ref. At pag init naman, yung ginagawa ko, pag minsan, pag nagluluto ako ng rice, diba, pag luto na ang rice, nilalagay ko siya sa ibabaw para doon na siya initin. Kasi pag initin siya, mangangamoy lahat ng bahay. Ayaw yun ang aking baso. Baling respect ko sa religion nila at respect ko din sa aking Indian in-law. So, mabuti naman, mabuti na alam talaga natin yung do's and don't ng ating in-law. Kasi, alam din iba ang do's and don't na yung ayaw ko mga kati. Kaya, pag ganyan talaga mga kati, talagang hapsay ang pamumuhay sa isang bahay. Sa bahay. Kaya, yun, isa ang condition. Ito ang isang condition iba sa akin. Pwede kami magdala ng non-veg dito sa bahay, dito kakainin. Pero mga kati, bawal magluto ng non-veg dito sa bahay. Yan ang condition ng aking mother-in-law. At dito sa bahay rin, pwede kami magluto ng egg. Hanggang doon lang, egg lang ang pwedeng lutuin dito sa bahay. Ang anak ko kumakain din siya. Minsan siya na yung nagluluto ng kanyang egg omelette. Kaya yan ang pwede lang siyang lutuin sa bahay. Pag yung mga karni-karni talaga, yung manok-manok, ay bawal yan dito mga kati. Bawal siyang lutuin dito sa bahay, no? Kaya kumakain kami, minsan lang talaga pag may time. So, hindi na kami kasi malayo kasi mga kati yung mga non-veg restaurant dito. Kailangan namin siyang bumahin ng 30 minutes, para lang makakain. Minsan, tinatamad, kaya nagti-take out dito, kinakain sa bahay, hanggang doon lang. Alam niyo, pag kumakain kami ng non-veg dito sa bahay, di ba, kasi nga, most of the meal, pag kumakain kami, ay nagsasalohan talaga kami yung kumakain kami ng sabay-sabay ba? Kakain kami ng sabay-sabay. Pag ganyan ang nangyari, ay, pag, for example, magpa-food delivery kami ng non-veg, yung ginagawa namin, dito sila kakain, dito sa sala, at kami naman sa kusina, yung ginagawa namin. Pero, hindi talaga ako yung palaging-laging nag-o-order, dinadala dito sa bahay. Hindi. Minsan lang talaga pag nakikrave kami ng anak ko. Kasi nga, pag nakikrave talaga, pinapayagan kami ng aking mother-in-law. Oo, hindi ba swerte? Hindi man ako swerte sa non-veg nga pwedeng luto dito sa bahay. Pero, at least, talagang swerte ako sa aking mother-in-law, sa aking Indian family. Hindi man swerte sa non-veg. Pero kumakain naman kami ng non-veg dito mga kati. Ayun lang po. Siguro yun. Oo. Yun lang talaga. So, kaya, kung gusto niyo talagang mag-Indian, piliin niyo yung Indian family na kumakain, nakakain ng non-veg. So, pwedeng magluto. Pero depende naman po. Depende naman sa gusto niyo. Oo. Kaya, swerte lang talaga ako sa aking mother-in-law. Kaya, yun. So, mag-practice kung gusto niyo pong mag-asawa ng Indiano, ay mag-practice na po kayong kakain ng ng vegetable talaga. Kasi nga, dito lang sa batang vegetable yung niluluto namin. Kaya, yun. Pero hindi naman ibig sabihin na, para bang, may compromise din ba? May compromises, dami talagang compromises talaga. So, yun nga, no, kahit ganun man, so, pinayagan kami ni ba? Pumayag siya dito kakain, pero bawal nga magluto. Yan ang condition ni ba sa amin ni Tricia. Nire-respect ko nga ang aking in-laws, kaya yan, hindi ako nagluluto talaga. Kaya, pag mag-order kami, kung one time eat lang talaga, yun pang one time eat lang talaga mga kati. Kaya, yun talaga. Most of my video, wala kayong makikita. Pag pag kumakain naman kami sa restaurant ng non-veg, mostly hindi ko yan pinapakita, hindi ako nagwe-video. Hindi ko pinapakita sa akin video. Di baling respect ko na rin sa aking mga relatives, Indian relatives dito. Kasi, ha, Jessica? Oo. Yun ang suggest, diba? So, respect ko na rin sa aking mga Indian family na ayaw
makita na pag kumakain nga kami ng non-veg. Yun na ba? Kasi may leftover kami. Ba, si hi. Ba, video se. Ah, maro ba si Marisa Suma. Ha? Nag-design ako, guys. Yan. Yan nga, itong star na sticker. Kaya yan, nilagay ko siya. Yan, ang ating snake plant. Oh, hindi ba? So, suggest nga ni ba, dahil over kaming bayan, patulay yata yung ulam namin. Sabi ni ba, kasi sabi ko sa kanya, na huwag itapon. Because, I'm gonna cook it with egg. Parang gagawa ko ng egg omelette. Ba, si Rice, te? Ba, kawan si Rice. Ha? Apri, induman ako ano siya, bili siya banaw pare. Banaw pare. Bahat banaw pare. Kasi alam yung mga kati, Gujarati language is very hard talaga. O, pag hindi mo siya ma-pronounce na insakto, talagang iba na ang meaning yun mga kati. Kaya, minsan talaga, pag hindi ko mag-gets yung, yung sinasabi ni ba, kasi, mostly kasi dito like, H, dapat kung ma-pronounce, for example, G-E. G-E, ang pronounce yan, G. Tapos may G-H-A, ang pronounce namin yan ay G. Tapos talaga, ma-pronounce mo siya ng insakto para, pag mamali yun, iba na yung meaning mga kati. Dalki is here. Actually, her name is Dalak. But, naam Pardutsu. Pardutsu. Jalki. Like a pet name, Jalki. This is what it is. Who say? Bola? Graft. Assignment se? Now she's like now standard na. Now start na kitla homework sa takid say. Like lako. Ako diwas like lako. So grabe talaga no pag dito grabe. Halos wala yang siyang time matulog. Kaya talaga ini-schedule namin yung tulog niya at least na makatulog siya ng 2 oras, 3 oras kasi ang dami nilang homework. Oo. So guys, luto na ang ating opo. Dudi no shak or opo. Ayan na. So, hindi talaga mawawala ang coriander dito sa pagkainan. So, yan na nga ay milk. So, yan naman ay cream milk. Sinisiparit namin ang cream milk sa milk pa. Kasi nga, yan ang ginagawa namin chas, ghee, at ano pa ba? Chas at ghee. Ito yung leftover na patulang ulam namin. Sa tanghali, yan. Magluto ako ka mga guys, kaati ng yan. Basta i-mix ko lang siya. Lagyan ko siya ng spinach at saka green onion. So, ayan na. Nakasalang na ang ating. Hindi ko alam kung pangalan nito. So, ano siya? Egg omelette with patola. So, ayan. So, maghintay lang tayo. Lagyan natin siya. So, lagyan natin siya ng takip para maluto kaagad. So, ayan. Ngitsura na mga kaate. Ayan. Oo. Hindi nga, ito lang pwedeng lutuin ko sa bahay. Pero hindi rin kami laging kumakain ng egg. Mataas kaya ang ano. Baka magka-high blood sa atin nyo. Pagkain na sila ba? Ayan. Dahil nga, hindi pa luto ang aking ulam, so maghintay-hintay lang ako. So, medyo blurred siya dito pag sa kitchen kasi yung light dyan siya. Oo, kaya yan. Pasensyahan nyo na ho. Siya, yusyo naman. Indok kawan na siya na. Bahat kawo siya. Okay. Wait karo pa siya. Ba't mabanig yun siya? Apo, oh? So, gustong kumain niti siya ng bat. Like, alo na. Ayan. Ano, ढाकड़ो क्या? Hello guys. वही हुआ है. केम जल के? आय खाई ले थोड़ा. नत खाओ. कवा मैं? મને ખબર જ છે હું કાર ભૂખ નથી લાગી આ મામી બનાવી ઈ ખા
એ ખાવું છે હું શાક હાય ગાઈસ સો ટુડે આપણે કઈ તારીખ છે આજે March 4. So today is March 4. Then Tuesday. So Lalo Kumar આવી ગયું છે લાલુ કુમાર ખાય છે ભાવે છે શાક હે હો મીડિયમ હે ભાવે છે નહીં ito yung niloto ko pero ayaw niya kasi yung ulam namin sa tanghali nilagyan ni ba ng sugar kaya ayaw niyang kumain. Ayaw niya, hindi talaga siya sa mga he's not fan of like sweet food, mga dessert, no. Yan nga siya. You say hi na, honey. Hi. Minsan niyo lang makikita ang aking asawa sa vlog ko kasi nga yung time niya kasi 9:30 to 9:30. So 9:30 in the morning siya pumapasok sa work at 9:30 naman siya nakakarating sa gabi. Kaya yun, minsan yun lang siyang makikita sa aking vlog at hindi rin siya nagsasalita kasi mahiyain na. Honey, saram no rakay. Buluan no way. 너무 가오. Yan, say ano na. 아유. Yan, Oo. So yan guys, nasagot ko na yung tanong kung nakakapagluto ba ako ng non-veg dito or okay ba or kapitbahay namin kasi walang agos sa kanila. Kaya chinek nila kung may agos ba sa line namin. Meron. Iwan ko nung nangyari sa line nila. So, yun nga. Yun ang dahilan. Yun, hindi talaga ako masyadong nakakapagluto din dito ng mga Pinoy foods. Kasi nga, bihira mo lang makikita ang mga Pinoy products dito. Makikita mo siya, mabibili mo siya sa online. Pero, mahal naman. Kaya nakakapagluto ko mostly yung spaghetti or di kaya yung favorite ni Trisha, macaroni fruit salad. Yun lang. Tapos yung mga sausage, hindi na ako nag-order ng sausage. Medyo ano siya, ayan ni Vicky yung mga preservative, mga naka-preserve na mga food. Kasi may mga ano daw, mga chemical. Ayun yan na mga ganun. Kaya yan. See hi. Hi guys. So yan guys, that's all for today's vlog and thank you for watching.